Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay February 4, 2026. So pasensya late tayo nag-vlog at ang paksa natin ngayon ay wisdom and discernment. Pero bago ang lahat, update lang muna. Ngayon po ay nandun pa rin sa hospital ang tatay ko at i-check ng doktor, naka-confine na po. No? Ang unang finding nung gabi enlargement ng prostate kaya siya nagtatay ng dugo. But since malayo ako, wala akong idea kung ano nang nangyayari. But so far, he is doing great. No? Kumbaga, payapa naman siya. At kalmante ako o kampante ako na magiging maayos ang lahat. At maraming salamat sa inyong mga panalangin. Going back, sa akin naman, no? I'm in too much pain pa rin. Mind, emotion, and physical body. Gawa nga, meron din akong dinaramdam sakit. Pero alam ko, ma, ma, malalagpasan natin ito. No? Mahina pa rin ang boses ko, pero pahupa na ang aking ubo and I'm under medication. Then nagpa-medical po ako, clear naman ang lungs ko, pero mataas lang ang blood sugar ko. So ibig sabihin, nasa borderline diabetic po tayo. But then, parang nakikita ko ngayon is medyo pumapayat tayo, no? Dahil kasi bumaba ng ating timbang from 80 to 77 kilos. And that was great, no? Pero yung blood sugar ko talaga ang kailangan kong pababain. So, bawal ng matamis. At siguro kung naging masungit ako, ibig sabihin hindi na ako sweet na, di ba? Joke lang po. But anyway, paano ba ang isang tao nagiging mabait? At sino ba ano ba ang pagiging pamantayan ng isang taong matino at isang taong mabait? Usually, ang ating lipunan ang nagbibigay pamantayan ng pagiging mabait. No? Pero meron naman likas sa atin na talagang mabait naman. Ito yung um, kung paano natin nakikilala ang tama at ang mali. No? At yung tama at mali na yan, lipunan nga ang nagbibigay ng pamantayan. Pero bilang katutubo, no, meron silang batas ng kalikasan na sinusunod. Na sumusunod sila sa katinoan ayon sa batas ng kalikasan. Kaya nga sa Bisaya may way batasan o kinaugalian. No? Usually, ito ay nagpapahayag ng pagtalima sa kautusan ng kalikasan. Kasi ngayon, sinasabi natin na pag sumunod tayo sa batas, tayo'y mabait na tao. O kaya, minsan naman, sa batas ng simbahan, pag nagsisimba ka lagi, mabait ka. Pero magiging mabait ka nga ba kung ikaw ay nagsisimba? Hindi lahat, no? Hindi lahat. Dahil kasi ang tunay na kabaitan at kabutihan ng isang tao ay makikita sa iyong gawa. Paano nga ba nakikita sa ating gawa? Ang gawa mo ba, ito ba ay nakakabuhay, nakakapaglikha, o ang gawa mo ba ay nakakapanira? Katulad ng chismis, mga sabi-sabi, diba? Minsan gumagawa tayo, lumilikha tayo ng mga kwento. It's either ang kwentong na yan ay makabubuti sa ibang tao, maaaring lumikha rin tayo ng kwento na maaaring ikasira. At yan po ay talamak ngayon. No? Dahil paniniwala nila pag sinabi nila to is magiging maayos ang buhay ng isang tao. Pero ang buhay natin ay atin. Hindi natin pwedeng iasa ang buhay natin sa ibang tao. May kaisipan ng mga tao na dahil kasi tatay kita, anak mo ko, habang may buhay ka, pananagutan mo ako. Nasaan ang katinoan doon? Nasaan ang bait doon? Diba? Minsan ang bait ay dapat kung ikaw ay nasa hustong gulang na, baliktarin na natin ang pagkakataon. Tayong mga anak na ang may pananagutan, natustusan at suportahan ng ating mga magulang. Speaking of, ang tatay ko, nahiya po ako ngayon, kahit gustuhin ko man, no, kulang talaga ang pera ko, pumunta ng Siargao. At may mga pananagutan pa ako dito sa Manila na pagka binaliwala ko, kinansel ko yon ay masisira naman ang aking pangalan at kredibilidad. Yung bait ko at katinuan ko ay masisira. So, ibig sabihin, kung meron kang
sinabing salita, nakipagtuparan o tipanan ka o nakipagkasundo ka, gampanan mo ang kasunduan na yun. Magkaroon ka ng isang salita. So doon mo makikita kung ang tao ay matino o hindi. Pero kung ang salita mo lang ay joke-joke lang, nasan ang katinoan? Nasan ang katinoan nun? I think para sa akin kasi, mga kalahi, um, ayaw ko ng paligoy-ligoy. Kung anong kailangan mo, sabihin mo sa akin. Huwag mo na akong bulahin pa. Kasi sayang ang oras. Minsan, maaari ako magbigay ng panahon. No? Kung makikita ko na ang iyong pangangailangan ay talagang kailangan. No? So, paano mo nga ba masasabing kailangan mo ay kailangan? Ikaw ba ay mamamatay kung hindi mo magagawa yun? Hihinto ba ang mundo mo kung wala siya? No? Bumabalik ako sa mga kahilingan ng mga tao about sa panggagayo mo. Pero this time, pahalagahan natin ang buhay. Kung hindi ka nagiging masaya, stop. Find your happiness. Huwag mong iuntog ang sarili mo sa bato dahil mabubukulan ka. Kung hindi ka gusto, edi wag. Gawin mo ang sarili mo munang kagusto-gusto, kanais-nais, kaibig-ibig. Dahil kasi kung ipagpipilitan mo ang iyong sarili sa mga taong ayaw sa'yo, nagsasayang ka lang ng panahon. Kung ipipilit din natin ang buhay, kung ang katawan mo ay sumusuko na sa lahat, isurrender mo na sa Panginoon yan. Ang Diyos ang magbibigay buhay, siya rin ang nagbibigay ng kamatayan. Pero ang kamatayan, mga kalay, hindi siya kalaban, siya ay kakampi. Siya yung nagiging pamantayan ng buhay. Kung gawin mo isang bagay nito, mamamatay ka. So bakit mo gagawin? Diba? Gawin mo ang kabaligtaran ng kamatayan. Hanapin mo ang buhay. Hanapin mo ang kaligayahan. Ito yung tunay na kabaitan at kabutihan at katinoan. Ang hanapin ang kaligayahan. Pero huwag ka namang liligaya sa piling ng iba. Diba? Or huwag ka rin namang liligaya na makita mo ang ibang tao naghihirap. Lumigaya ka sa sarili mo na hindi ka tatapak ninuman ng mga tao upang apihin. Dahil ang tunay na kaligayahan ay nagbibigay buhay, hindi pumapatay. So hanggang dito na lamang. Ito po ang apad man ng Templong Antuhan ng Bunting Agama at nandito ako sa Bahay Santala. Ipanalangin niyo po kami mga kalahi. Ngayon din sila kay Bahay Agama habang ipinapanalangin din po natin lahat. Maraming salamat Kalahi Sali, Mamang Yoyoy at sa iba pa na lagi na sumusubaybay at sumusuporta sa ating vlog. So dito na lang, nangyari na. Pag-asatin, paalam.